Alright mga kabarangay, magandang hapon po at magandang buhay sa inyong lahat mga kabarangay. Mga kabarangay, nag-ani na po ng mani. Ito po yung manian namin noon. Yan, harvest na po ngayon mga kabarangay. Ano po? Yan, yan po. Tayo-tayo na po yan na-harvest. Yan po yung manian noon. At ito nga ho, marami pang hindi na lugas mga kabarangay. Yung lalaki ng laman, madami pating laman, hindi pa po na pipitas. Hindi ho ako kasi makabarangay nakapagtulong pag harvest dahil maghapon po nga po sa training, kaya ho hindi ko na inabot. Kanina umaga maagap yung mga alas 6 pa lang, nandito na yung mga nagbunot ng mani. Madami po sila kanina dito, alas 6 pa lang. Hindi ko na po naano kasi ako po ay nag-atid na estudyante. Pagbalik ko naman naligo na at pumunta na po sa training mga kabarangay. Kaya po hindi ako nakapag-vlog kaninang umaga nung madami pa nag-harvest. Pero ang asawa ko po mayroon pang tira na himayin, tawag sa amin dito mga kabarangay, sa Tagalog himay. Hinihimay po isa-isa yung magugulang na namnamani. Yan, kaya madami pa mga kabarangay. Inuutay-utay pang himayin. Ito pa po yung iba. Ito po yung sa vlog ko nung una. Ito po yung mga mani dati maliit na. Tampo po yung mga kabarangay, malaman na. Ito po yung himayin, napakarami pa po mga kabarangay. Mga kabarangay, ayan, ito po naman pa, ang dami at madami ng malalaki. Hindi po kagaya nung una nakakunti. Ngayon po madami naman yung malalaki. Kaya marami-rami din ma-harvest na mani mga kabarangay. Dami pa lugasin. Yung kanina po dun yung iba nag-harvest. Hindi, ito po ay binayan na ni madam mo dahil ulang-ulan nga po nung nakaraang buwan. Hanggang ngayon naman umuulan mga kabarangay. Kaya hindi na ho nagamasan, pero hindi naman po kalaguan yung damo. Kaya kitang-kita pa rin naman yung mani kasi naalagaan nga po ito sa gamas nung siya ay katamtaman pa lang na paglago. Yan, doon po. Tapos kanina marami rin po nag-harvest yung mga taga rito, yung aming mga kasamahan dito sa aming lugar. Kanina dahil po nag-harvest. Yan, hanggang doon po meron. Yan, mga pinag-harvestan po yung mga nakabunton na yan po. Yan po yung mga pinag-anuhan na nakuha na po ng kumbaga laman ng mani. Yan po yung nakuha na mga barangay. Yun, kaya madami pa po doon na harvest kanina. Yun, malawak po kasi, medyo malawak-lawak po kasi ito, tinaniman din ng mani. Kaya ngayon, ito na lang po natitira. Yung asawa ko natitira, naglugas po ng mani. Madami din. Ito na bagay, yung upong bilog pa rin. Yung binhi, nabak mo na. Meron pang tira. Ayun, ay may mga nanghihingi sa akin ng binhi ng upo na bilog. Ay, bibigyan ko. Yun po, sa mga humihingi po ng binhi ng upong bilog, meron na po akong binhi. Mga kabarangay, magbibigay na po uli ako kasi may tanim na nga po na uli na upong bilog. Ito po mga upo, ang dami na po uli. Yung pag-harvest sa mani, meron na pong agad nakapagtanim na po agad ang asawa ko. Yan, meron po dito mga tanim na. Yan po, may mga bulaklak na lang upo. Sa mga hingi po ng upong bilog mga barangay, may binhi na po tayo. Ang daming laman mga barangay. Ang na-harvest po namin ay, siguro kaya po yun 2 bimig. Dalawang bimig po na malaki. Bukod pa po yung nakabahagi ng mga nagsipagbunot. Meron pong tigda 2 timba na ganito.
tigda 2 timba po na ganito ang nakabahagi ng bawat isa na mga nagbunot po ng mani, ano po, na tumulong sa amin. Yun nga po, hindi naman po pera yung binigay mga kabarangay sa mga nagbunot po ng mani. Ang binigay po ay mani ang kabahagi, ano po. Yun po yung binibigay namin. Pang ilan? Apat, pero parang tatlo lang. Pang 3 lang po. Ano yan? Ang usap po pang 4, pero ang naging kabahagi po nila ay pang 3 lang. Ano po? Kasi medyo dinagdagan na po na yung bigay para ganun lang po yung tamang pakikisama natin sa ating mga kabarangay din. Ano po? Kaya ho nadagdagan din. Kaya parang ang naging hatian pang 3 lang po yung ating mga nagbunot ng mani. Malaking bagay kasi po kung magkano ang kilo, maibenta po nila ng sapat sa presyo at tama, ano po mga kabarangay. Hindi na madali po kasi itong ibenta mga kabarangay, itong mani dito sa amin lugar. Madami ho naghahanap, kaya po mabilis-bilis din. May pambili na naman po kami ng nilaga mga kabarangay. Ano po? Sumakit ang paa ni Kapitan. Hindi po ako pwede magkakain nito at baka sumakit na naman ang paa. Kaya pero ang dami. Nakakatuwa po kasi isang puno, ang dami pong laman mga kabarangay. Yun po ang nakakatuwa. Ano, yan, hapon na po mga kabarangay. Malapit nang dumilim, nakalubog na po ang araw sa bundok Banahaw. Yun po, natakloban na po ng bundok Banahaw. Kaya ang nakakatuwa nga lang, edi madaming ang nalaman yung mani. Madaming malalaki, madami rin naman malalaki barangay. Yan po, napakaraming malalaki. Titikman natin, tikman po natin mga kabarangay. Sabi ko nga, pag may sipag at tiyaga, may pambili ng nilaga. Ano po, yun po ang ating gawin. Yung mais ko nga po pala mga kabarangay, ano ko rin po sa inyo, na harvest na rin po yung aking mais, na tracer na po yung unang tanim. Yun po yung lugar doon, yung unang yun, tamo wala na po, hawa na po mga kabarangay. Na harvest na po yung aking mais na ginagawang feeds, ano po, na harvest na po yun una. At kahapon po na tracer at diretso karga na sa truck, dahil kahapon po medyo hindi na po umulan po ng umaga ng tanghali, pero nung pahapon nawala na po yung ulan, kaya nagtuloy-tuloy po ang pag-tracer. At kagabi ay karga na rin po mga kabarangay, ano po. Pero may natitira pa po ako, natanim pa ng mais, ito pa po, tsaka ayun, tsaka po dun sa kabila mga kabarangay, yan po yung magkakasabay, ano po. Kaya pangalawang harvest po yan ng aming mais. Ano po, yung una okay na po. Talaga sakit din po sa ulo mga kabarangay yung una, dahil puro ulan na naman. Hinaharvest maulan. Nung tapos napatagal pa po siya, kaya medyo bumaba nga lang po ang timbang. Natagalan, naka-stack, naglampas po 1 linggo mga kabarangay na siya ay hindi ko mapatracer dahil walang kasabay. Ayun po ang hirap pag tag-ulan, walang bumibili ng sariwa. Ano po mga kabarangay, may bumibili po nun, ito yung hindi po naman matutuyo yung aking mais, at kukunti pa lang yun. Hindi matutuyo kasi ulang-ulan, walang init. Kung sa dryer naman mga kabarangay, hindi ko rin po naman mapapadryer at kukunti rin. Nandito po kasi ay flat dryer ang mga nandito po sa medyo malayo din po sa amin. Dito po kasi sa amin lugar, wala pa po kaming dryer, ano po, dito po. May ginagawa po, hindi pa ho tapos, kaya malayo pa po yung
pinagdadalhan ng mais para ipa-dryer. Buti na lang po, pasalamat po ako at may kumuha na rin po nung aking mais. Sinabay-sabay po, may nakasabay na bibilhin doon sa kalapit barangay. Kaya po isinabay ko na, napasabay na yun sa akin pagbenta doon. Ang nakakalungkot lang po, edi mababa nga lang po ang timbang kasi nakaresiko na po siya. Lampas po 1 linggo, naka-stack yung aking mais, nasa sako lang, nanginginit. Kumbaga ang laki po ng nairesiko agad nung lampas 1 linggo na hindi agad na treasure. Hindi po kagaya nung pagka-harvest, pagkatapos kinabukasan treasure agad, benta agad. Ayun po sa akin, napa-stack pa. Ano po mga kabarangay, kaya nakakapanghinayang din po mga kabarangay. Pero ano't naman, pasalamat pa rin po tayo sa ating sa nasa taas at tayo po ay pinagbigyan pa rin na makaani, maibenta na maayos. Ano po mga kabarangay, at patuloy pa rin ako maghahalaman. Hindi na po ako titigil sa paghahalaman dahil ito na po ang aming buhay mga kabarangay. Ano po mga kabarangay, medyo padilim na pero maliwanag pa sa cellphone. Dito madilim na ang mga asawa ko, kita pa rin naman. Pangalawang bunton, ito po, tutulungan ko po muna ang aking asawa mga kabarangay. Kaya hanggang dito na lang mga kabarangay. At magandang buhay po sa inyong lahat. Magandang paggabi na po, ay padilim na magandang buhay po sa inyong lahat. At salamat po sa inyong lahat. God bless po. Wag po sana nyo, wag sanang po kayo magsawang sumuporta sa akin kay Kapbong TV mga kabarangay. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po mga kabarangay. Hanggang dito na lang po, at ang dami na daw pong lamok. Nandito pa kami sa taniman. Tulungan ko po muna.